Gusto ko pong linawin at pasinungalingan ang mga balita o paratang na ako di umano ay untouchable at malakas kay Secretary de Lima. Ang totoo po ay si Colanco ang siyang tunay na malakas sa Bucor at kay DOJ Secretary de Lima. Bilang patotoo nito, nagagawa niyang magpasok ng lahat ng kontrabando, babae, alak, mga matataas na kalibreng baril, mga mamahaling gamit, at magpasimuno ng iba't ibang sugal tulad ng dice, sabong, actual man at online at marami pang iba. Sa loob ng Bilibid, kung saan ang pustahan nila ay milyon-milyong piso halos araw-araw. Kasama na dito ang paggawa ng halos lingguang concert ni Colanco, kung saan nagpapasok siya ng truck-truck na beer at mga tao na galing sa labas ng Bilibid upang manood ng kanyang concert. Taasan niya ring ipinagyayabang sa aming mga kakosa sa maximum na malakas siya kay Secretary de Lima dahil kapartido niya sa Liberal Party ang kanyang girlfriend na si Nova Paruhinog na isang vice mayor at ang tatay nito na si Mayor Paruhinog ng Ozamis City. Pinatawag ni Ampang ang lahat ng mga Pilipino na nagnenegosyo ng shabu sa Bilibid at kinukuhanan ng litrato kasama ang kanilang mga asawa upang kanyang ipapatay ang kanilang mga asawa sa labas sakaling hindi makapagbayad sa binibigay niyang shabu sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit siya ang nasa top matrix na ipinesinta ng ating Pangulo. Kanya ring inuobliga ang mga Pilipino drug lords na bumili ng CD na music album niya sa kabuuang halagang 20,000 pesos hanggang 40,000 pesos kung kaya't nag-platinum ang kanyang music album. Nagpatuloy ang katiwalian sa Bilibid hanggang sa dumating ang araw ng pag-raid sa Bilibid noong ika-16 ng Disyembre taong 2014 na pinangunahan ni DOJ Secretary de Lima kasama ang iba't ibang sangay ng gobyerno. Dito nagsimula ang napakalaking problema na pinagdaanan ko at ng aming pamilya hanggang sa ngayon. Ako'y napagbintangan na nagbigay impormasyon sa mga kinauukulan na siyang naging dahilan ng raid sa paglipat ng tinuguriang Bilibid 19 sa piitan ng NBI. 3 araw matapos ang nasabing raid, kami ay nagkausap ni Jonel Sanchez at isa sa aming napag-usapan ay, total naman ako lang ang naiwan sa maximum security compound. Tulungan ko raw sa pondo sa darating na eleksyon si DOJ Secretary. Pagkatapos namin mag-usap, ay sumagi sa isipan ko na akala ko na iniwan nila ako sa maximum security compound at hindi sinama sa paglipat ng mga tinuguri ang Bilibid 19 dahil iba ang pagtingin sa akin ni Secretary de Lima at ng Bucor dahil mas disiplinado ako kumpara sa ibang mga inmate leaders na kasama ko na nakakatulong sa peace and order sa Bilibid. Pero sa bandang huli, ganun din pala ang pakay niya sa akin na paglilikumin din pala ako ng pondo para sa eleksyon ni Secretary de Lima katulad sa ginawa sa kanila. Ilang araw bago magpasko, ako ay nagbigay kay Jonel ng 2 milyon sa opisina ko mismo at saksi po nito ang kapwa ko bilanggo na si Katabang. Kinabukasan, tumawag sa akin si Jonel at sinabi niya na, "Pare, may kakausap sa iyo, naka-loudspeaker ka." May narinig ako sa kabilang linya ng boses ng babae, nakaboses ni Secretary de Lima, at sinabi niya sa akin na, "JB, Merry Christmas." At sumagot naman ako na, "Merry Christmas din po ma'am, natanggap niyo po ba ang regalo ko sa iyo?" At sumagot naman si Secretary na, "Yes JB, Merry Christmas." Noong January 8, 2015, humigit kumulang alas 8 ng umaga, nag-text sa akin si Jonel at sinabi niya na pupunta siya kay CSOJ sa NBP sa araw din na iyon upang mag-command conference. Sinabi niya rin sa akin na maganda ako ng pera para sa napag-usapang pondo sa eleksyon at ito daw ay iabot ko na lang sa kanya. Naagad ako ang naganda ng 2 milyong piso at ito ay nilagay ko sa isang paper bag. Habang ako ay naghihintay na ipatawag ni Jonel at ni Secretary de Lima, ay may naghagis ng granada malapit sa lugar ko na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng isa sa aking mga kakosa at pagkasugat ng 19 sa kanila. Noong araw din na yun ay dumating si Secretary de Lima at pinatawag niya kaming mga commanders at binigyan kami ng 2 oras at na ultimatum upang alamin kung sino naghagis ng granada. Makalipas ng 2 oras ay pinag-utos ni Secretary de Lima na maliban sa akin, lahat ng mga commanders ng gang ay ilipat sa Bartolina. Na habang kaming mga commanders ay nag-uusap tungkol sa nasabing direktiba ng kalihim, ako ay sinundo ng isang prison guard at sinabi sa akin na pakitin daw ako sa opisina ng Direktor Bukayo dahil kausapin daw ako ni Secretary de Lima. Na pumunta kaagad ako sa opisina ni Direktor Bukayo, bitbit ng paper bag na may lamang 2 milyon.
Pagdating ko sa director's office, ay sinabihan ako ng isang staff na antayin ko na lang si Secretary de Lima sa loob ng opisina ni Director Bukayo. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, ay pumasok si Secretary de Lima sa opisina ni Director Bukayo at kinausap ako tungkol sa paghagis ng granada. Sinabi ni SOJ sa akin na ilipat niya sa Bartolina ang mga commander ng mga gang, ngunit ako raw ay may iwan sa maximum habang iniimbestigahan ang insidente. Nakiusap ako sa kanya na baka maaari kaming pagbigyan na huwag na lang ilipat sa Bartolina ang mga kasamaan kong mga commander, kapalit ng aming pagtulong sa pagresolba sa nasabing insidente at pagtulong na din sa pagresolba sa iba pang problema sa Bucor. Sinabi ko rin sa kanya na lalong magagalit sa akin ng aking mga kakosa at kapwa ko mga commanders kung sila ay ililipat sa Bartolina at ako lang ang maiiwan. Dahil sa aking pakiusap, pumayag si Sekretary at sinabi sa akin na hindi na dapat maulit ng ganung pangyayari. Nung paalis na ako, sinabi ko kay Secretary de Lima, "Ma'am, may bigay ako sa iyong pera, paano to?" Kay Junel ko ba iabot? Sumagot naman si Secretary de Lima na hindi ko kasama si Junel ngayon, iwan mo na lang dyan. Makalipas ang 2 o 3 linggo, mayroong lumutang na isang miyembro ng Sige-Sige Sputnik na nagsasabing alam niya kung sino ang nasa likod ng paghagis ng granada at di umano ayon sa investigasyon, isa sa mga bilanggo na dinala sa NBI ang utak at nag-utos sa pagpapasabog ng granada. Napagkasunduan din ng mga commander sa mga panahon na ito na talikuran na ang nakasanayan at tradisyon ng gang at napagkasunduan na kami ay kikilos ng naaayon sa mga alituntunin ng isang barangay sa Malayang Lipunan at ang aming samahan ay tinawag ng Liga ng mga Barangay sa Bucor. Noong bandang katapusan ng buwan ng Pebrero, taong 2015, ako ay muling kinausap ni Junel at sinabi sa akin na nagtatanong si Sekretary kung ano na ang status na napag-usapan naming tulong para sa pondo sa eleksyon. At sinabi ko sa kanya na malaki pa kasi ang problema sa maximum kaya hindi ako makapag-comply. Simula ng buwan ng Marso hanggang Mayo taong 2015, ako ay nakapagbigay ng kabuuang halagang 10 milyon piso kay Junel para sa pondo sa darating na eleksyon ni Secretary Laila de Lima. Hanggang sa sinabi niya sa akin na 5M na ang monthly quota ko. Sinabi ko kay Junel na mahirapan ako dahil nandun na sa NBI ang mga kakosa kong mga Chinese drug lords. Sumagot si Junel na baka magalit sa'yo si SOJ. Ikaw pa naman ang isa sa mga inaasahan niya para sa paglikom ng pondo. Noong hindi ko naibigay kay Junel ang nasabing kota sa buwan ng Hunyo at Hulyo, naging usap-usapan na sa maximum na ako daw ay lilipat sa Building 14 kasama ng Bilibid 19. Naagaran kong tinawagan si Junel ngunit hindi niya na sinasagot ang aking mga tawag. Sa aking pangamba na ako ay ililipat sa Building 14, kinausap ko ang aking asawa upang kumuha ng abogado para mapigilan na nakaambang paglilipat sa akin. Noong ikat-27 ng Agosto taong 2015, sumulat ang aking abogado na si Attorney Lorna Kapunan kay Bucor Director Ricardo Reinier Cruz upang ilingin na huwag akong ilipat sa Building 14 dahil mga nganib ang aking buhay doon. Kalakip dito ang kopya ng nasabing sulat na may markang Annex A. Nakinausap din ng aking abogado si Superintendent Richard Schwarzkopf, ngunit sinabi ni Super sa aking abogado na tanging si Secretary de Lima lamang ang pwedeng makapigil sa aking paglipat sa Building 14. Kalakip dito ang kopya ng sulat ni Director Cruz na may markang Annex B, kung saan ay kanyang inamin na si Secretary de Lima ang nagutos na ako ay lipat sa Building 14. Noong ika-6 ng Oktubre, taong 2015, sumulat ang aking abogado kay Secretary Laila de Lima upang ilingin na payagan na lang ako manatili sa maximum security compound dahil mga nganib ang aking buhay kapag ako ay lipat sa Building 14. Kalakip dito ang kopya ng nasabing sulat na may markang Annex C. Sa kabila ng aking pakiusap na wag akong ilagay sa Building 14 dahil ako ay nangangamba sa aking kaligtasan, ako ay sapilitang nilipat pa din doon sa Building 14 o Special Housing Unit na di umano isang pasilidad na ginawa ng Bucor para sa mga high-profile inmates para hindi na makagamit ng cellphone para sa illegal drug trade at hindi na makapagpasok ng kontrabando. Ngunit ito ay salungat o kabaliktaran sa aking nasaksihan. Makalipas ang 1 buwan nung ako ay dumating sa Building 14, unti-unti itong naging maluwag hanggang sa naging sobrang luwag. Lahat ng kontrabando nakapasok muli mula sa cellphone, alak, laptop, sugal, maging panabong na manok, babae at milyon-milyong pera ay labas-pasok sa Building 14. At nagmistulang lahat ng may kinalaman sa drug trade ay pinagsama-sama lamang sa Building 14 upang mas maluwag makagalaw at makapagnegosyo ng shabu.
Dito ko din nasaksiyan ang sunod-sunod na nahuhuli ng mga bodega ng mga Chinese drug lords. 150 kilograms, 180 kilograms, 300 kilograms. Di umano, ngunit malayo ito sa pinapakita sa telebisyon o media. Hindi idinideklara ang tunay na dami ng nahuli sa media. Napagalaman ko na inuutosan ni Clarence Dunggail ang mga Pilipinong drug lord sa Building 14 na bumili ng shabu sa mga Chinese high-profile inmates na nakakulong sa Building 14 upang malaman ang kanilang mga bodega ng shabu at ito ay kanyang ipaparade o ipahuli sa mga ninja cops na ayon din sa isa sa aking kasama sa Building 14 na ito raw ay mga galamay ni Clarence Dunggail. Ang mga shabu na nasamsam o nakumpiska galing sa mga bodega ng mga Chinese drug lords ay kanilang paghahati-hatian ang malaking porsyento nito at muling ibebenta sa publiko. Ito ang tunay na dahilan kung bakit lalong lumaganap ang droga sa Pilipinas. Napag-alaman din namin ni Peter ko at ni Tony ko ang mga gawain ng mga ninja cops ng mga galamay ni Clarence Dunggail, kaugnay sa raid na nangyari sa isang bodega ng shabu sa May Kawayan, Bulacan, kung saan si Clarence Dunggail ang nagpatrabaho nito gamit ng kanyang mga galamay ng mga ninja cops. At pagkatapos ng raid, ay maliit lamang ang kanilang idineklara sa nakumpiskang shabu at malaking porsyento nito ay kanilang pinagparti-partihan. Dahil sa aming nalalaman patungkol sa naturang raid, ito ay malinaw na dahilan kung bakit pinatay si Tony ko at sinaksak ako at si Peter ko ni Clarence Dunggail at mga kasama nito upang patahimikin at hindi na makapagsalita tungkol dito. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ko sa publiko sa pamamagitan ng aking abogado na kay Presidente Duterte lang ako magsasalita upang personal na sabihin ko sa kanya ang aking mga nalalaman sapagkat ako ay nangangamba at natatakot dahil ang mga protektor ni Clarence Dunggail at ng mga galamay nito ay mga matataas na opisyalis sa ating kapulisan na kasalukuyan na aktibong naninilbihan pa rin sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Na noong ako ay nakapiit sa Building 14, ay nasaksiyan kong personal na dumalaw itong si Jad Dera, kina Hans Tan at Peter ko. At siya ay pinakilala sa akin ni Hans na siya daw ay kasapi ng NCRPO RAID at pamangkin ng dating asawa ni Secretary de Lima. Saksi din ako na isa sa mga diumano'y miyembro ng Ninja Cops na si Jad Dera na diumano ayon kay Hans Tan ay close-in security ni Secretary de Lima. Saksi ako na minsan isang gabi sa pamamagitan ng tawag sa telepono ni Hans Tan, kausap si Peter ko, ay narinig ko na bibigyan niya itong si Jad Dera ng pera at pinapakuha sa isang sikat na hotel sa Manila. Nagpatuloy ang ganitong gawain sa Building 14 hanggang sa dumating ang mga SAF. Isang linggo bago dumating ang SAF ay inilabas na ang karamihan ng mga kontrabando. 2 linggo bago dumating ang SAF, nakatanggap ang aking asawa ng tawag mula sa isang dating empleyado ng Bucor at tinatanong kung handa daw ba akong makipagtulungan sa bagong administrasyon upang malaman ang lahat ng impormasyon kung bakit lumaganap ang droga sa Bilibid at agad ko itong sinang-ayunan. May mga bumisita sa akin na tinanong ang mga impormasyon na ito at isa dito ay si Solicitor General Calida. Kami ay nagkaharap kasama ang kanyang grupo at nagbigay ako ng mga importanteng impormasyon. Upang labos ko silang matulungan, ako ay humiling na mailipat muli sa maximum kasama si Hans Tan. Kinausap ni Solgen Calida sa telepono si OIC Asuncion at pinapakiusap niya na kami ni Hans Tan ay dalhin sa maximum sa lalong madaling panahon or ASAP, ngunit ito ay hindi nangyari. Makalipas ulit ng ilang panahon, ako naman ay kinausap ni Miss Sandra Cam sa Building 14 na para daw sa kinabukasan ng kabataan ng Pilipinas, siya ay nakikiusap sa akin na ako daw ay makipagtulungan sa bagong administrasyon na ibigay ang aking lahat ng kaalaman sa illegal drug trade tungkol sa Bilibid. Muli kong binanggit sa kanya lahat ng aking nalalaman at ako ay muling humiling na para makatulong ng lubusan ay muli kaming ibalik ni Hans Tan sa maximum. 1 o 2 araw, ako ay dinala kasama si Hans Tan at pagdating namin sa maximum, muli kong nakaharap si Sandra Cam. Sinabi niya sa akin na, yan lalaki ako kausap. Binalik kita sa maximum at sana'y makipagtulungan ka. Ako ay nangako at nagpasalamat sa kanya noong oras ding yun. Sa panahong ito, nakaharap ko sa unang pagkakataon si OIC Asuncion at si Attorney Benjamin de los Santos. Saglit akong kinausap, nagtanong sila tungkol sa kalakaran sa loob at ako naman ay nagbigay ng aking nalalaman. Na pagkatapos noon, ako at si Hans Tan ay kanila ring ibinalik sa Building 14. Nawala akong ibang hangad kung hindi mabuhay ng tahimik,
ligtas sa panganib at kapahamakan kasama ang aking pamilya at mga mahal sa buhay at makatulong sa ating gobyerno, lalo na sa kasalukuyang administrasyon dahil ako ay lubos na naniniwala na tanging si Presidente Duterte lamang ang may kakayahan at totoong hangarin na matigil ang problema ng illegal na droga sa ating bansa. Naway, ang mga katotohanan na nailahad ko ngayon, bunga man ito ng aking madilim na pinagdaanan, naway magsilbing instrumento na magdadala ng kaliwanagan. Kaawaan nawa ako ng Diyos.